Buksan po natin ating mga Biblia sa Aklat ng Galatians. Nasa chapter 3 na po tayo. Galatians chapter 3, verse 1 to 5. Kung nandun na po tayo, let us all read the infallible Word of God. Sasalin po ng ang bagong ang Biblia, yung aking napiling basahin. Verse 1, O hangal na taga-Galasya, sino ang gumayuma sa inyo? Sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita si Hesukristo na ipinako sa krus. Ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Napakahangal ba ninyo? Napasimula kayo Nagpasimula kayo sa Espiritu, ngayon ba'y nagtatapos kayo sa laman? Verse 4, Inyo bang naranasan ang maraming bagay ng walang kabuluhan kung tunay nga na ito ay walang kabuluhan? Verse 5, Ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamamagitan ng inyong pagtupad sa mga gawa ng kautusan o sa pakikinig sa pananampalataya? Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayong umupo. Tayo ay manalangin saglit. Manaming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa another Lord's Day, another island of rest na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po dahil ito na po ang huling Sunday ng taong 2025 at pinili ng mga kapatiran, ng mga tao na sumamba. At sa mga nanonood sa amin online, wag nilang gawing pamalit ng Lord's Day ang panonood sa online. This is for the purpose of evangelism in order that those people na mahagip ng online or live streaming na ito ay madraw kung saang may malapit na iglesia sa kanila na nangangaral ng faithful sa Ebanghelyo. Pagpalain niyo ang mensahe na ihahayag ngayong umagang ito, hindi lamang sa fellowship na ito o sa iglesia ng RBCM, maging sa buong mundo. O Lord, tanging sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Jesucristo, nagiging katanggap-tanggap itong pagsamba na ito. Gabayan niyo po ang bibig ng mga ngaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. In 1992, Olympic Games in Barcelona, British sprinter na nagngangalang Derek Anthony Redmond was competing in the 400 meters semifinal when tragedy struck him. Midway through the race, he tore his hamstring and collapsed on the track. Refusing to quit, Redmond stood up and continued the race, limping painfully toward the finish line. In a remarkable moment, his father ran from the stands, helped him to his feet, and together they completed the lap as the crowd rose in standing ovation. The scene became one of the most unforgettable moments in Olympic history, remembered as a powerful picture of perseverance, love, and the true spirit of the race. Siguro sa mga nag-aral ng corporate dyan, napanood nyo na siguro itong very short clip na ito. Ginagamit po ito na mga inspirational video na merong background music na You Raise Me Up. So yun po yung black person na nagko-compete. Ang pangalan niya ay si Derek Anthony at yung kanyang ama na naog mula sa pagiging manonood, nakaupo, bumaba siya para tulungan yung kanyang anak. In many ways, that image
mirrors a common struggle in the Christian life. We begin the race well, trusting in grace, but somewhere along the way, when spiritual trials come, we start to think that we must finish it by our own strength. We struggle to move forward, weighed down by the pressure to perform our own efforts and reliance on ourselves, forgetting that the race of the Christian life began not by our own strength, but by God's grace and the work of the Holy Spirit. But His Father gives us an image that we are not alone in this, what we call Christian race. Unlike Redmond, who was disqualified and recorded as did not finish dahil hindi naman kasama sa rules yon na kasama mo sa pagtakbo ang iyong ama because he received help from his father. So unlike him, for us, it is the other way around. We will not and cannot finish the race of our Christian life by our own strength alone. The Holy Spirit will give us the sustaining grace to finish the Christian race. And it is precisely this kind of thinking that the Apostle Paul confronts in Galatians chapter 3. The Galatian believers started their Christian life by faith through the power of the Spirit. Yet they were being tempted to complete it through human effort and works of the law. So Paul speaks with urgency and clarity. What begins by the Spirit must continue by the Spirit. So welcome sa 52nd Lord's Day of the year. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Book of Galatians. And sa chapter 3, it starts with, O foolish Galatians. Perhaps not a good start. O foolish Galatians, mga hangal na mga taga-Galatia. Although Paul have already made a great point that he was an apostle commissioned by Christ, hindi rin siya second-rate apostle, pinag-aralan natin noong mga nakaraan pa, kundi ang authority niya ay kapantay ng mga pillars of the church, sina Peter, James, and John. At isinalaysay niya rin ang pangyayari sa Antioch para ipaliwanag sa kanila, sa mga taga-Galatia, na ang justification ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng works of the law o paggawa sa mga batas. Ganoon pa man, hindi pa rin natapos ang rebuke ni Pablo sa kanila sa kadahilanan nga na sinasabi sa chapter 1 verse 6 na mabilis nilang iniwan ang Diyos na tumawag sa kanila at bumaling sa ibang ebanghelyo. No wonder, nasabi ni Paul na, who has bewitched you? Sa Tagalog, sino ang gumayuma sa inyo? Siguro si Paul hindi naman naniniwala sa mga gayuma or hindi naman naniniwala doon. Sa salitang Greek, baskanen, na ang ibig sabihin ay cast an evil spell. Ito ay rendered accurately ng NLT. To mislead through fascination or verbal influence. To corrupt someone's perception. Familiar tayo sa term na gaslight. No? Gaslighting. Ginaslight ng mga Judaizers ang mga taga-Galatia and na-distort yung kanilang perception. So it was as if a sorcerer had cast an evil spell on them, or as if a magician had them under his hypnotic influence. Yan naman ay sabi ni Philip Ryken, isang commentator. I believe mga Judaizers pa rin ang tinutukoy ni Paul dito na nag-bewitched sa kanila, sa Tagalog, gumayuma sa kanila, na talikuran ang Diyos at ang ebanghelyo. Functionally, they were apostates. Until now, ina-address pa rin ito ni Paul, kaya sabi niya sa sumunod na phrase, sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita si Hesukristo na ipinako sa krus.
But how can this be? Di ba hindi naman nila naabutang na ipako si Hesus Kristo doon sa cross? This was later. No, itong time na sulat ni Pablo, this was later. So the answer doon sa sinasabi ni Pablo is through the message of the gospel. The picture of the crucified Christ was made vivid sa mga taga-Galatia through Paul's preaching of the gospel. He stated sa verse 1, chapter 1, sa pamamagitan ni Hesus Kristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. A picture of Christ's death and resurrection. Sa verse 2, sa chapter 1, sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. A picture of Christ's substitutionary death. Sa verse 20 ng chapter 2, ako'y ipinakong kasama ni Kristo na anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Another picture of Christ's substitutionary death. Sa Book of Acts, makikita rin natin doon that Paul was persecuted at halos mamatay na dahil sa pangangaral ng ebanghelyo at pagtindig sa katotohanan. Another picture of a cruciformed life. It was before their eyes. Jesus Christ was publicly portrayed, pictured vividly as crucified through the message of the gospel by Paul. Therefore, in order to break that spell that they were under, the Galatians needed to look to the cross through the clear picture of the gospel. The same picture ng gospel 2,000 years ago, we look to that same picture, imagery. Ngunit may panibagong issue na inintroduce si Pablo sa atin sa chapter 3. Alam ni Paul na maganda ang simula ng mga Christians sa Galatia. Narinig nila ng maayos ang ebanghelyo mula kay Paul, naunawaan nila ito, tinanggap nila ito at naniniwala ako na minahal din nila ito ng buong puso. At gaya ng confrontation ni Pablo kay Pedro, Paul uses the same manner. Paul would have appealed emotionally, pero hindi niya ginawa. Instead, he confronted them again sa bagay na alam na nila. Kaya nagbitaw si Pablo ng mga series of rhetorical questions that they themselves already know the obvious answer. Paul would have appealed na, kawawa naman kayo. Nag-appeal siya sa emotion, pero hindi. The same manner na pag-rebuke niya kay Peter, ginawa niya sa mga taga-Galatia. Siya ay nagpatuloy at dito nagpaulan siya ng at least 4 rhetorical questions. Ang rhetorical question, nagtatanong ka pero ina-assume mo na yung obvious na answer. Pinaliwanag natin ito noong nakaraan linggo. Pinag-usapan din natin na gumagamit si Pablo hindi lamang ng rhetorical question, kundi yung tinatawag nating diatribe. Number 1, did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Pangalawa, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Pangatlo, did you suffer so many things in vain? At pang-apat, does He who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by the works of the law or by hearing with faith? From these rhetorical questions, makikita natin ang 2 contrasts na dinodraw ni Pablo. First, although they knew they were justified not through circumcision or works of the law, but by faith alone, they began to think that their Christian life could be completed through human effort. Pangalawa, Paul firmly rejects this idea to begin by faith and then rely on the flesh is foolishness, kahangalan. Rather, what starts by faith must continue by faith. Kaya pinamagatan ko itong mensahe ngayong umaga,
faith's journey from beginning to end. At ang ating mensahe, the journey of the Christian life on this side of glory begins with faith, continues by faith, and ends with faith. Therefore, Christians are called to live in continued dependence on the Spirit who supplies and works miracle in us. Sa Tagalog, ang paglalakbay ng buhay Kristiyano sa panig na ito ng kaluwalhatian ay nagsisimula sa pananampalataya, nagpapatuloy sa pananampalataya, at nagtatapos sa pananampalataya. Kaya naman, ang mga Kristiyano ay tinatawag na mamuhay sa patuloy na pagdepende sa banal na Espiritu na nagkakaloob at gumagawa ng mga himala sa atin. At meron lamang tayong 2 punto. Una, the way of the flesh, ang paraan ng laman. Ito yung dependence on human effort. At pangalawa, the way of the Spirit, ang paraan ng Espiritu, dependence on the Spirit of God. At para sa ating unang punto, isa sa mga maraming bagay kaya distinct and unique ang Reformed theology from other schools of thought like Arminianism na tinakal natin last week sa ating introduction, at marami pa tayong matatakal noon sa mga future discussions natin. So isa sa mga distinct and unique features of Reformed theology ay yung idea na ang pananampalataya ay product or fruit or result ng isang binagong puso. Sa madaling salita, ito ay biyaya ng Diyos. Because our sinful state cannot generate genuine faith in Christ on our own doing. Dahil tayo ay likas na God-hater, umaayaw sa Diyos. Our old heart is just not capable of cultivating a God-loving heart. Malinaw po yan sa Ephesians 2, 1-3 and then verse 8. Sabi dito, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilalakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais at laman ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas, verse 8, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Salvation through faith is not of ourselves, but a gift of God. Hindi ko minsan mawari na ang Ephesians 2 verse 1-8 ay napakadaling i-twist ng karamihan, ngunit napakalinaw. Salvation through faith is not of ourselves. It is a gift of God. Nangyayari ito sa pamamagitan ng mediation ng gospel preaching. The Holy Spirit works through the gospel being preached. Sabi sa John 6:63, si Jesus mismo ang nagsalita, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. At sinabi rin ni Pablo sa Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Therefore, malinaw ang point ni Pablo sa kanyang rhetorical question sa verse 2. The Spirit of God is not earned through law-keeping. Hindi natin natanggap ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa o pagsunod sa batas. Rather, the Holy Spirit is received by faith, by believing. Parang ganito, kung matatandaan natin last time, sinabi ni Pablo, for through the clear and righteous light of the law,
last week, for through the law, I died to the law. So, pinaraphrase ko ito para mas madali. For through the clear and righteous light of the law, I died to the law. It is the same here. For through the Spirit of God as the agent, they received, or we received, the Spirit of God as a gift. Ulitin ko po. For through the Spirit of God as the agent, we received the Spirit of God as the gift. The Spirit is both the one who acts as the agent and the gift given to us. In the same way with Christ, He is the Savior, the agent, and He is also the gift. He is also the gift to us. And so our regeneration, pagbabago ng puso, justification, pag-aaring matuwid ng Diyos Ama sa atin dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo, and sanctification, pagiging banal natin, are all blessings of the new covenant through the Holy Spirit. Now, if faith in Christ is natural for a totally depraved sinner or makasalanang tao, likas na makasalanang tao, then the difference between me and the unbeliever is my willingness to believe while the unbeliever is not willing. If by nature, natural sa atin ang meron ng pananampalataya, then ang difference natin, mga mananampalataya, sa hindi mananampalataya ay yung will. Ay yung will, yung willingness natin. And perhaps we can also say, no, that salvation is the reason why I am saved is because I am more willing and the other person is not. But that begs the question. Kasi ang real question is, bakit tayo naging willing at sila, ibang mga tao, hindi? And the answer is, dahil may banal na espiritu na kumilos sa puso ko. The moment I hear the gospel, binuksan ng banal na espiritu ang puso ko. Pinalitan niya ang aking pusong bato ng pusong laman. Sabi ni Doug Wilson, if my old heart is capable of repenting and believing, then we don't need a new one. If you think your old heart is capable of generating repentance and faith sa ating Panginoong Kristo, what's the use of having a new one? The new heart is the prerequisite of our repentance and belief sa ating Diyos. But the foolishness of Galatians, mga kapatid, goes even further. They not only sought to be justified through circumcision, they also depended on works of the law to complete their Christian life. Narinig nila, di ba, sa Acts 15, may kita natin doon yung added value sa gospel. Yung hindi magpapacircumcise ay hindi maliligtas. Ayun, narinig ito ng mga taga-Galacia. Sila ay naimpluwensyahan. Nais din nilang magpatuli para sila ay ariing matuwid. At hindi lang yun yung nais nilang gawin. They went even further. Nais din nilang masanctify sa pamamagitan ng hindi lamang circumcision, kundi ito yung complete package ng works of the law. At pinaliwanag natin last week kung ano yung function ng batas ng Diyos sa atin sa New Covenant. So therefore, the way of the flesh is a foolish idea because it begins the Christian life by faith, yet attempts to continue and complete it by relying on works of the law or human effort. Kaya nagtanong si Paul, are you so foolish?
Are you so foolish? And I hope na kapag minemeditate, kunyari, umabot na kayo sa inyong family worship, ah, yung boses and yung tanong na ito ay hindi mag-e-echo sa atin. Sa fellowship natin, I hope and pray na itong question or rhetorical question ni Pablo ay hindi mag-echo sa atin. God forbid na mag-rely tayo sa ating mga sariling efforts. Now, we need to be clear na hindi totally dinidiscredit ni Paul ang human efforts. Hindi niya dinidiscredit. Tayo man din ay gumagawa ng effort. Number one, dapat biblical ang ating paraan ng pagsamba. We make efforts. Dapat biblical ang paraan ng ating pagsamba. We do street preaching at iba pang mga evangelistic efforts. Andyan yung online ministry. But our dependence sa efforts na ito ay nakasandig dapat sa Diyos Espiritu Santo na nagsusustain ng ating mga efforts. Yun yung difference ng complete reliance sa human effort versus sa nag-exercise pa rin ng human efforts yet with complete reliance sa banal na Espiritu in doing those efforts. Kaya bilang challenge sa atin, mga kapatid, mag-ingat tayo na hindi mailagay sa ating mga isipan na ang Christian life is somewhat like a performance na lamang sa harapan ng Diyos. Mag-ingat tayo na baka iniisip natin na mas mapiplease ang Diyos sa atin dahil mas marami tayong evangelistic efforts na ginagawa. While excellent work ang daily family worship, excellent work ang street preaching, excellent work ang mga online contents, podcasts, live streaming. Those are works of evangelism. Excellent rin ang weekly Lord's Supper and whole day Lord's Day worship. Pero kung ang motivation natin is performance na lamang ito, then nire-replicate lang natin yung foolishness ng mga taga-Galatia. Sa kanila, they want to finish the Christian life through the works of the law. Tayo naman, we want to finish the Christian race through our confidence sa ating ministry efforts. You see? Kapag ganun ang mangyayari. Another thing, mag-ingat din tayo mga kapatid, na hindi natin sukatin ang ating spiritual growth based lamang sa dami ng ating ginagawa at sa dami ng ating kaalaman sa theology, bagkus sa lalim ng ating pagtitiwala kay Hesukristo. Mabuti yung marami tayong ginagawa para sa kingdom, mabuti yon. At mabuti rin na marami tayong alam sa theology. Hindi tayo makakapagturo, hindi tayo makakapag-preach ng gospel kung mali-mali yung ating mga alam. Dapat tama talaga yung ating mga sinasabi. Pinag-aaralan, mga source na kinukuha. Pero kung hindi tayo nito dinadala sa ating mga tuhod to worship the triune God, then these things will become meaningless. Meaningless itong lahat ng ito. Vain ito. These things will only become trophies of our pride. These things will only become trophies of our pride. Huwag nawang mangyari, mga kapatid. While hindi mali maging consistent, self-disciplined, and even maghangad ng results ng ating ministry, pero kung ang ating full confidence ay nakaangkla na sa ating consistency, self-discipline, and ministry output, unti-unti nating inililipat ang ating tiwala mula kay Kristo patungo sa ating mga sarili. So brothers,
Ang obedience ay hindi replacement ng pananampalataya, kundi bunga ng pananampalataya. We make efforts for the kingdom of God and study more and more and more theology, the deep things about God. Pero huwag nating kalilimutan na ginagawa natin ito with complete dependence to the Holy Spirit who sustains us. Para sa pangalawang punto, the way of the Spirit. Sabi ni Philip Ryken, I quote, "Sanctification is the process by which a sinner becomes more and more holy." Christians usually think of sanctification as everything that happens after justification, which comes at the beginning of the Christian life. Their thinking goes something like this: I was justified by faith when I first came to Christ. Now that I am justified, I must move on to my sanctification. Continuation ng quote, it is true enough that sanctification follows justification. May logical priority ang ating standing before God and then sanctified. May logical priority ang ating justification. Pagiging matuwid sa harap ng Diyos Ama, merong logical precedence yun. But justification never gets left behind. Ibig sabihin, ngayon, mga Kristiyano tayo, nasa sanctified state na tayo, hindi nawala sa atin yung pagiging justified. Nananatili tayong justified and at the same time, sanctified. Yan yung pinaka-point lamang ni Philip Ryken. Para paiksiin yung kanyang quote, to put this another way, we cannot base our justification on our sanctification. At yan yung error ng mga taga-Galasya. Ginagawa nilang basis yung kanilang sanctification, pamumuhay, ginagawa nilang basihan yon para sila ay ariing ganap. Tayo hindi ganon. We worship because we are already justified. We worship God dahil tayo ay justified sa harapan ng Diyos Ama. Ginagawa natin itong worship na ito as a not just a part of our Christian life. Worship is the Christian life. Church life is the Christian life. Without church, wala ka ring Christian life. Therefore, brothers, noong pumasok ang kasalanan sa mundo, dahil kay Adan, namana natin ang tinatawag nating double curse. Namana natin yung guilt ni Adam. We became unrighteous before God, and our lives were no longer pleasing to Him. Our very nature was corrupted, and even our best works apart from God's grace are tainted by sin. Filthy rags, sabi nga ni Isaiah. Ngunit noong kumilos ang banal na Espiritu sa atin, through the preaching of the gospel, nagkaroon tayo ng tinatawag nating double cure. Double cure. Ano yung double cure na yon? By faith, our standing before God was made righteous. We were made right. And our good works became acceptable. So, hindi tayo mga pietists dito na our worship ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Tanging yung works lang ni sa Kristo yung katanggap-tanggap. And then tayo wala talaga, mga Kristiyano, hindi. Yung ginawa ni Kristo, yung kanyang full obedience, it is as if Christ lived your life. It is as if Christ lived your life. Kaya hindi tayo pietistic. Ang ganda rin na ma-remind ni Paul ang mga taga-Galasya na ang Diyos ang nagsusupply ng Spirit at nagwo-work ng miracles in present tense. Supplies and then works of miracles by faith at hindi by works of the law. God supplies the Spirit. Ibig sabihin, God continually gives and sustains the presence and work of the Holy Spirit among believers.
Hindi lamang regeneration and justification, but ongoing sanctification sa Christian life. That's the reason kung bakit tayo nakakapag-worship ngayon, nakakapag-family worship sa ating tahanan at nakakapag-cultivate ng mga graces. God works miracles naman refers to ongoing, powerful activity of the Holy Spirit among believers made visible through the fruit of the Spirit in their lives. Kaya ang laking question na kapag sinasabi mo, Christian ka, pero hindi nagmamanifest sa iyong buhay ang fruit of the Spirit, love, patience, kindness, self-control, so on and so forth. Through hearing with faith of the gospel of Christ crucified, God supplies the Spirit. Through hearing with faith of the gospel of Christ, God works miracles among us. And the same thing is true sa atin, mga kapatid. Hindi ba tuwing nagme-meditate tayo ng gospel, tuwing personal devotion and family worship, nare-renew ang ating mga spirits? At higit pa rito yung weekly observance natin ng Sabbath. When we hear the gospel, when we meet our brethren, and when we partake the Lord's Supper next week, nare-renew ang ating mga spirits. Nakukultivate yung Christian life full of repentance. Because before natin i-partake yun, Lord, forgive me sa mga kasalanan na nagawa ko for this week. Nais ko rin bigyan ng emphasis yung sinabi ni Pablo sa verse 4. Sabi ni Pablo, you have suffered so much for the good news. Sabi niya sa mga taga-Galatia, surely it was not in vain, was it? Are you now going to just throw it away? Paul knows that standing firm in the truth of the gospel will bring trials, pain, and suffering, lalong-lalo na sa time nila. Tayo, hindi natin niro-romanticize yung suffering, but we are not bulletproof sa suffering. And if these sufferings are rooted in faithfulness to the gospel, Paul assures them through his rhetorical question that their suffering is not in vain. Therefore, they must live by faith, not trusting in the works of the law, but in full dependence of the Holy Spirit who sustains them and continues to work powerfully among them. Naalala ko noong si Stephen, hindi si Stephen, si Stephen na na-persecute sa Acts 7 verse 54. I believe isa itong one of the highlights sa book of Acts. Kung kayo ay nadaanan nyo na ito sa inyong meditation, I believe isa ito sa mga highlights. Acts 7:54 to 56. The Jewish leaders were infuriated by Stephen's accusation, and they shook their fists in rage. But Stephen, full of the Holy Spirit, gazed steadily upward into heaven and saw the glory of God. And he saw Jesus standing in the place of honor at God's right hand. And he told them, sinabi niya doon sa mga nagpa-persecute sa kanya, may time pa siyang sabihin yon, habang pinapahirapan siya, sabi niya, look, I see the heavens opened, and the Son of Man standing in the place of honor at God's right hand. Isang highlight dito sa sinabi ni Stephen is yung nakita niya si Jesus Christ not sitting, hindi nakaupo, but standing. You know what, mga kapatid, every time na tayo ay nagpa-family worship, pinupuri natin ang Panginoon, nananalangin tayo sa Espiritu, Christ is listening
to us. Standing at God's right hand. Standing at God's right hand. So, take comfort, mga kapatid. Bilang challenge, mga kapatid, sometimes or maybe oftentimes, during moments of trials, pain, and suffering, ang pagtitiwala at pagdepende natin sa Diyos ay nasusubok talaga. While hindi ko inaalis yung richness, mga tagumpay, sa kabila ng mga tagumpay, nasusubok din yung ating faithfulness sa Diyos. Kapag pinagkakalooban tayo ng maraming pera, nasusubok yung ating pagiging selfish, selfless. Tayo ba ay nagiging selfless or nagiging selfish? No, nasusubok kung kaya ba nating i-cultivate sa ating mga sarili yung pagbibigay lalong-lalo na sa gawain ng Diyos. Pero hindi tayo prosperity gospel. Ha? Pero sa context ng ating pag-aaral ngayon, nais kong piliin yung kategorya or anggulo ng trials na ni-recognize ni Pablo sa mga taga-Galacia. Na hindi in vain yung mga naranasan ng trials and suffering ng mga taga-Galacia. Surely it was not in vain. And same sa atin, it was not in vain. However, itong mga pagsubok na ito ay nasusubok din talaga ang ating pagtitiwala sa Diyos. Probably yung iba sa atin dito ay nakaranas o naranasan mawalan ng trabaho ng ilang buwan. Naranasan din namin yun ni Mrs. na ma-delayed yung sahod ng ilang buwan. Probably yung iba sa atin dito ay naranasan ang masaktan paulit-ulit dahil sa love life. Probably yung iba sa atin dito ay nakaranas ng masaktan dahil sa family conflict. And maybe dahil sa mga pagsubok na yan, natatanong natin ang Panginoon, Lord, nariyan ka pa ba? At kung hindi rooted and immersed sa meditation ng gospel and private prayer ang ating araw-araw, take note, i-highlight ko yan, araw-araw na pamumuhay, itong mga pagsubok na ito, mga kapatid, ay magdadala sa atin sa panlalamig. Magdadala sa atin sa panlalamig. At dahil sa panlalamig, dinadala tayo nito sa kawalan ng tiwala sa Diyos na nagli-lead naman sa atin sa pagkakasala. Pagsubok, kawalan ng tiwala sa Diyos, and then pagkakasala. Nandyan na unti-unti nang lumalayo sa mga kapatiran, even sa mga informal fellowship. Hinihiwalay na natin ang ating mga sarili. We will be self-medicating, thinking that through our efforts, we can mend our broken spirits. At dahil nga sa kawalan ng meditation ng word and private prayer, progressively, unti-unti nang nagpapatong-patong ang mga unconfessed and unrepented sin. Dahil in the first place, hindi naman talaga sumasapat ang self-medication. Hindi talaga siya sumasapat. Ang self-medication ay pagliban mula sa pagdepende sa banal na espiritu to self-dependence, believing na sa pamamagitan ng ating lakas, mapapawi ang ating mga pain and suffering at malalabanan natin ang malakas na current ng temptation sa ating buhay. Brothers, self-medication is foolishness. It is not a cure to the human soul. Mas lalo lamang nitong pinapalala ang ating spiritual pain and suffering. At para sa ating gospel cure, sa mga ganitong panghihina, wala tayong ibang aasahan at inaasahan kundi ang bright picture
ng Christ crucified. Gaya ng gospel cure ng mga taga-Galacia, ito rin yung gospel cure natin. Dahil ang panghihina ay parang isang spell na nagdadala sa atin sa kawalan ng depende sa Diyos. Ang panghihina oftentimes nakaka-disorient. Even ng realidad natin na nandyan ang banal na Espiritu na inaalalayan tayo. Pero dahil sa pain and suffering, na-disorient tayo. At walang ibang cure dyan kundi yung clear, vivid picture ng Ebanghelyo. Ulitin natin yung sinabi ni Pablo. It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, it was before our eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Remember that always. Therefore, the way of the Spirit is to always look to the cross, depend on the finished work of Christ, where the glory of Christ's death, burial, and resurrection shines before our eyes. Pero para sa mga wala pa kay Kristo, you are not under any spell. You are under the slavery of sin. Sin is your slave master. Satan is your boss. You are of your father, the devil. Everything na ginagawa mo, kahit gaano pa kabuti yan, sa mata ng maraming tao, hindi yan magiging pleasing sa Diyos. Pwede mong i-vlog yan sa social media at makagain ka rin ng maraming papuri sa mga tao. In fact, pwede kang makagain ng mga Nobel Prize Award dahil sa intelligence and might mo. With all the skills you have and all the things you have achieved, dumadagdag pa yan lalo sa condemnation mo. The more na gumagaling ka sa craft mo, pero wala ka kay Kristo, the more na ilulubog ka niyan papuntang impyerno. And because of your double curse, unrighteous standing before God, and unrighteous living, you deserve the eternal, conscious, unending torment. And none of your good works is able to make you right. None of your good works is able to save you from the wrath to come. So ang panawagan ko sa iyo, if this message cuts through your heart, ay lumapit ka kay Kristo. Confess mo ang iyong kasalanan sa Kanya at magsisi ka. Si Kristo ay nagpapatawad sa mga repentant, ngunit sa mga mapagmataas, siya ay naghahatol. Come to the Lord before it's too late. At bilang aplikasyon sa atin, mga mananampalataya, nais ko lang din kumustahin ang ating private prayer life. Because the way of the Spirit is a life full of prayer. Ang prayer ay tangible expression ng ating total dependence sa banal na Espiritu. You cannot claim to have full dependence sa Diyos. You cannot claim to have full dependence sa banal na Espiritu if napaka-hollow ng iyong prayer life. You must live a life full of prayer. Minsan, kung ano pa yung sobrang basic sa Christian living, yun pa ang madalas na nakakaligtaan nating gawin. If we truly want to fight our remaining corruption, mortify our remaining sins, then we must cultivate a life full of prayer. If we want to live a holy and godly life, then we must cultivate a life full of prayer. If we truly want our families to be saved, our sons, our daughters to be saved, then we must cultivate a life full of prayer for them. If we truly want to hear the faithful preaching of the gospel being preached in this pulpit, then we must cultivate a life full of prayer
for the ministry. At di ba, si Kristo mismo ang nagturo sa atin paano manalangin? I am confident on this, mga kapatid, na in moments of trials, tribulation sa ating buhay, for as long as we are cultivating a life full of prayer, anumang providence ng Diyos ang dumating, light or dark, especially dark providences, for as long as cultivated natin sa ating mga buhay, ang ating prayer lives, the Holy Spirit will sustain us. And we know also, brothers, that in keeping the Sabbath, isa yan, private prayer and keeping the Sabbath. Those are two basics ng Christian life. And we know that in keeping the Sabbath, the Lord of the Sabbath, Jesus Christ, is able to keep us from falling away through the power of the Holy Spirit. Brothers, please don't feel alone sa inyong Christian journey in moments of trials. For we have, number one another. Kasama natin ang bawat isa. Ultimately, kasama natin ang Diyos. Therefore, our ultimate confidence is to the one who began a good work in you and me. He is able to finish it. He is able. Be confident on that.